Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na'y masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes sa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. At muli, atin pong sinasama sa ating panalangin ang para sa katatagan, tibay ng loob, para sa muling pagbangon ng mga nasalanta ng Bagyong Tino, no? Lalo na po sa Cebu, no? Na talagang lumubog o inilubog lahat ng kanilang mga pinaghirapan, mga ari-arian, no? Wala na, natabunan lahat. No? At talagang kaawa-awa din at kalunos-lunos sa mga resulta ang pangyayari, bunga ng ating pong pagiging makasarili, bunga ng ating pong mga paghahangad na kumita ng malaki. Pero ngayon, no, pag tinitingnan mo yung mga binaha, no, higit pa sa mga nanakaw, ang gugugulin ngayon, ang kakailanganin, no, para, kasi, although hindi ko alam no, kung posible pa ba na mahukay yung mga bahay, yung mga kotse, yung mga hayop na ginagamit sa pangkabuhayan na ngayon talaga ay dahil dun sa baha at mga lupa o putik, no, na inanod ay wala na talaga. No? Halos wala nang ang bubong para tayong experience na nilahar ka o yung gano'n. No? Pero sadyan yan po ang resulta ng ating pong pagiging makasarili. Kaya sa atin po, no, sa ating mga pagbasa ngayon, kailangan din natin, no, madali pong manghusga sa mga nangyari sa ating pong mga kababayan. No. Madaling magturo, no, ng ating mga daliri kung sino ang may kasalanan.
Pero sabi nga sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sino tayo para humatol sa bawat isa? Tanging ang Diyos ang mayroong karapatan o kapangyarihan para hatulan ang bawat isa sa atin. Sa ating Ebanghelyo, ang paanyaya ay magsisi tayo sa ating mga kasalanan. At labis itong ikinagagalak. Mahirap, gaya na nasabi ko, mahirap yung manghusga tayo ng manghusga at hindi natin makita ang sarili nating pakikibahagi sa kasalanang nangyayari o dulot ng mga kasalanan nangyayari sa ating lipunan. No? Tayo din ay may bahagi dito. Pero kahit na ganun, no, para sa Diyos, kung ito ay ating pagsisisihan at tatalikdan, hindi niya tayo tatanggihan. Kaya nga sa talinghaga na ibinigay sa atin sa ating Ebanghelyo, siya ay nakikisalo sa mga publikano at mga makasalanan na itinuturing, no, ng ibang mga tao. Kaya sabi ng mga Pariseo, bakit nakikikain, nakikisalo sa mga makasalanan? Kasi nakita ni Jesus na higit silang may pangangailangan. Nakita ni Jesus marahil na bukal na sa kanilang puso at kalooban ang pagtalikod at pagsisisi sa kasalanan. Kaya kahit sino sa atin, kahit gaano kalalim o kabigat ng nagawa nating kasalanan, tayo ay hahanapin pa rin ng Diyos. Tayo ay bibigyan pa rin niya ng pagkakataon na maibalik sa kung saan tayo dapat. So, kaya maganda rin po, no, na mahirap kasi pag yung bugso ng damdamin ng ating pinairal, ay madali talaga tayong magalit, hatulan at husgahan ang lahat ng mga involved sa mga project na puro naman kapalpakan. Pero dito, kailangan pa rin natin talagang magdasal at ipagdasal para sa kaliwanagan ng kanilang mga isip. Nang sa ganun, marami na ang matuto sa mga karanasan natin. Kasi talagang panahon pa ng Yolanda, no, hindi pa rin tayo natuto talaga. Pero ito, pangalawang pangyayari sa kasaysayan natin, sana matuto na tayo. No? At kung sino man ang may mga bahagi, sana po yung paanyaya, magsisi na. Gawin ang tama kung ano ang iniaatas sa atin. Amen.